Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video, isa na namang ordinaryong araw sa paggawaan ng muebles at si Estrella, na laging puno ng lakas, ay bumaling sa kanyang kasamahan na si Albertina na may ideya. Bakit hindi tayo magpahinga at mamasyal? Maaari tayong magkape at tumingin sa mga bintana. Ngunit si Albertina na may pagod ng ngiti ay sumagot, gusto ko, ngunit hindi ito mangyayari. Palaging nababagabag si Albertina sa kanyang mga responsibilidad. Bilang karagdagan sa trabaho, inalagaan niya ang kanyang biyenan na si Donna Carolina, isang 75 taong gulang na babae na humingi ng maraming atensyon. Si Donna Carolina, na dating puno ng sigla at autoridad, ay nanghihina na ngayon pagkatapos ng stroke, halos hindi na makalakad. Pero kahit ganoon, gusto pa rin niyang kontrolin ang lahat sa bahay, kaya naging komplikado ang buhay ni Albertina. 1 taon na ang nakalipas mula nang mawalan ng asawa si Albertina, at mula noon, nag-iisa na siya sa pag-aalaga sa kanyang biyenan. Si Donna Carolina, sa kanyang bossy na ugali at matalas na dila, ay gustong magkaroon ng opinyon sa lahat ng bagay, mula sa kung saan dapat ilagay ang mga kasangkapan hanggang sa kung anong oras dapat umuwi si Albertina. Ito ang nagparamdam kay Albertina kung minsan na para siyang nakatira kasama ng isang dragon na walang tigil sa paghinga ng apoy. Ang pressure ay labis na. Sa ilang mga araw, si Albertina ay ayaw nang umuwi. Bagamat pagod at pagkabigo ang kanyang nararamdaman, alam ni Albertina na ang pag-aalaga sa kanyang biyenan ay isang paraan ng paggalang sa alaala ng kanyang asawa. Sinubukan niyang maging matatag kahit na nanghina ang loob, at nang araw na yon, nang makauwi siya, narinig niyang tuwang-tuwa si Donna Carolina na nagsasalita sa telepono. "Nalutas ko ang lahat." Nagtataka, pumunta si Albertina sa sala at nagulat siya nang marinig na ibinenta ng kanyang biyena ng apartment. "Ngayon ay mabubuhay ko na ang mga huling araw ko ng may dignidad at mapalaya si Albertina sa kanyang mga obligasyon," paliwanag ng matandang babae. Halos hindi makapaniwala si Albertina. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit naantig din siya na sa kabila ng lahat inalagaan siya ni Donna Carolina sa paraang hindi niya kailanman ipinakita. Ang hindi inaasahang kilos na iyon ay nagsiwalat ng pinakatao at mapagmalasakit na bahagi ng kanyang biyenan, isang bagay na hindi pa nakita ni Albertina. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na kahit na ang buhay ay puno ng kahirapan, minsan ang mga hamon ay nagdudulot ng mga aral at kilos ng pagmamahal na nakakagulat sa atin. Nakaranas ka na ba ng mahirap na sitwasyon na nauwi sa pagbubunyag ng isang magandang bagay? Makalipas ang ilang araw, muling nakauwi si Albertina at narinig niyang muling nakikipag-usap sa telepono si Donna Carolina. Pagkababa ng matandang babae, pumasok na si Albertina sa silid. "Magandang hapon, Donna Carolina," medyo naghihinala niyang sabi. Ang kanyang biyenan na nakaupo sa kanyang karaniwang upuan ay nag-abot sa kanya ng ilang mga papel. "Basahin mo ito," sabi ni Donna Carolina na may seryosong tingin. Si Albertina, nalilito, ay nagtanong kung ano yon, at ang kanyang biyenan ay sumagot, "Ito ang aming kaligayahan." Sa bilis ng tibok ng kanyang puso, sinimulan ni Albertina na basahin ang mga papel. Sa taas, may nakasulat na donation contract. Nang hindi niya talaga naiintindihan, nagbasa pa siya at natuklasan na ibinibigay ni Donna Carolina ang apartment sa isang organisasyong panlipunan. "Anong nangyayari?" tanong ni Albertina na nabasag ang boses. Mahinahong ipinaliwanag ni Donna Carolina, "Ako ay titira sa isang nursing home kung saan magkakaroon ako ng lahat ng kinakailangang pangangalaga. Sa ganoong paraan, magagawa mong mabuhay ang iyong buhay nang hindi nag-aalala tungkol sa akin sa lahat ng oras." Natigilan si Albertina. "Pero bakit mo ginagawa ito ngayon?" tanong niya. Ipinaliwanag ng biyenan na nakatanggap siya ng pagbisita mula sa mga taong nag-alok ng isang mapang-akit na solusyon. Kapalit ng apartment, mabubuhay siya ng maginhawa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. "Mukhang fairy tale, hindi ba?" nasiyahang sabi ni Donna Carolina. Ngunit may isang bagay na hindi tama para kay Albertina, na amoy scam. Nagpasya siyang imbestigahan ang kontratang ito at pagkatapos ng mabilisang paghahanap sa internet, nakakita
Siya ng ilang kwento ng mga matatandang nalinlang ng ganitong uri ng negosyo. Naalarma sinubukan ni Albertina na balaan ang kanyang biyenan, ngunit kumbinsido si Donna Carolina na ginawa niya ang tamang pagpili. Nang walang ibang paraan, pumunta si Albertina ng personal sa opisina ng organisasyon upang suriin ang sitwasyon. Ang lugar ay isang maliit na shopping center. Tapos na ang araw, ngunit si Albertina, na determinadong protektahan ang kanyang biyenan, ay umakyat sa ikatlong palapag at kumatok sa pinto. At kaya, ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa gitna ng mga pinakamasalimuot na sitwasyon, ang tunay na pag-ibig ang gumagabay sa atin. Parehong sinisikap nina Albertina at Donna Carolina na pangalagaan ang isa't isa, kahit na ang mga desisyon ay hindi palaging naiintindihan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Albertina, ano ang gagawin mo para protektahan ang taong mahal mo? Kinabahan si Albertina, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling nakatutok. Pagkapasok niya sa opisina ng kahinahinalang kumpanya ay kumakabog na ang kanyang puso, ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Nilapitan niya ang babaeng nakaupo sa likod ng mesa at sa matatag na boses nagtanong, "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Ang babae, masyadong kalmado para sa sitwasyon, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga mata at malamig na sumagot, "Ano ang ibig mong sabihin diyan?" Hindi napigilan ni Albertina ang sarili at hinayaang magpakita ng galit. "Niloko mo ang isang matandang babae ngayon. Ang biyenan ko." Naiinis siya. Naninikip ang dibdib niya sa kaba. The woman, without showing an ounce of emotion, replied, "Hindi namin niloloko ang sinuman. Lahat ng ginagawa namin ay ganap na legal." Ang malamig na tugon na iyon ay lalong nagpakulo ng dugo ni Albertina. "Huwag mo akong subukang lokohin," giit ni Albertina na kinokontrol ang kanyang boses. "Ang iyong mga empleyado ay nagpanggap na mula sa isang panlipunang organisasyon na tumutulong sa mga matatanda. Ganyan kami, isang organisasyong panlipunan," sagot ng babae na pinutol si Albertina nang walang anumang palatandaan ng panghihinayang. "Isang panlipunang organisasyon na nanlilinlang sa mga matatanda," bulalas ni Albertina na nabigla sa pagkabigla ng babae. "Nabasa ko na ang tungkol sayo. Gusto kong kansilahin agad ang lahat ng kontrata." Isang board na buntong hininga ang pinakawalan ng babae na para bang isang araw na lang ito sa trabaho. "Calm down, ma'am. Lahat ng ginagawa natin ay ganap na legal. Walang dapat ikansela." Nadagdagan ang galit ni Albertina sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae. "Kung gayon, magrereklamo ako sa pulis." Pagbabanta ni Albertina na mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao. "You can do that if you want," sagot ng babae na nakatingin ng masama. "Hindi ka mauuna, laging pare-pareho ang kwento." Hindi inaalagaan ng mga tao ang matatandang kamag-anak, tapos gusto pa nilang magreklamo. Nagulat si Albertina. Paanong ang babaeng iyon ay magsalita nang napakalamig tungkol sa isang bagay na napakaseryoso? Halos inamin niya na pinagsasamantalahan nila ang mga mahihinang tao. "How dare you? Gusto mo ang apartment ng biyenan ko na parang tanga?" Sigaw ni Albertina na puno ng galit. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, umalis na si Albertina. Tumatakbo ang isip. Kailangan kong protektahan si Donna Carolina sa anumang paraan. Alam niyang ang tanging solusyon ay humingi ng tulong. Kinabukasan, dumiretso siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya, nagpa siyang magsampa ng reklamo. Pagkapasok niya ay pumunta siya sa reception at sinabing, "I would like to make a report." Ang pulis, nang hindi man lang tumitingin mula sa kanyang cellphone, ay itinuro ang isang form. "Punan mo ito." Si Albertina ay gumugol ng ilang oras sa pag-iisip ng mabuti tungkol sa mga salita na kanyang gagamitin. Nais niyang maging malinaw at kapani-paniwala. Matapos maingat na sagutan ang form, ibinigay niya ito sa pulis, na tinitigan ito ng ilang segundo at bumulong. "Isa pang ulat tungkol sa kumpanyang ito. Nakatanggap na kami ng 3 pang iba ngayong buwan lamang, ngunit wala kaming nakitang ilegal nung iniimbestigahan namin." Ito ay komplikado. "Anong ibig mong sabihin na komplikado?" Hindi makapaniwalang tanong ni Albertina. "Tatanggapin mo ba ang reklamo ko o hindi?" "Yes, we will file your complaint," sagot niya. "But it may take time." Ang mga kasong ito ay mahirap lutasin. Umalis si Albertina sa istasyon ng pulisya na nakakaramdam ng pagkabigo at kawalan ng magawa. Paano ko ipapaliwanag kay Donna Carolina na baka walang gagawin? Pagdating niya sa bahay, kakaiba ang katahimikan.
Si Donna Carolina ay naghihintay sa kanya, nakatingin sa kanya na may malungkot na mga mata. So, panloloko lang ba ang lahat? Tanong ng matandang babae sa mahinang boses. Napabuntong hininga si Albertina. Parang ganon. Pero hindi tayo nag-iisa. May ibang tao na rin ang nagsumbong sa kumpanyang ito. May gagawin ang mga pulis, sigurado ako. Ibinaba ni Donna Carolina ang kanyang ulo, halatang nahihiya. I was so silly, she murmured. Tinakpa ng mukha gamit ang mga kamay. Lumuhod si Albertina sa tabi niya. No, Miss Carolina, you weren't stupid. Matalino silang manlinlang ng tao. We still have time to resolve this. Don't worry. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magplano si Albertina ng kanyang mga aksyon. Alam niyang kakaunti lang ang oras niya. Ngunit determinado siyang iligtas ang apartment ng kanyang biyenan. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag sa telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hello, this is Albertina, sabi niya. Sinusubukang maging confident. Good morning, this is Investigator Marcus. Sagot ng malalim na boses sa kabilang linya. I reviewed your case. Can you come to the police station today? Hindi makapaniwala si Albertina. Sure, I can. Anong oras? Kung kaya mo, halika na. Magdala ka ng anumang mga dokumento na mayroon ka. Mabilis na inihanda ni Albertina ang tanghalian ni Donna Carolina at lumabas ng bahay. Pagdating sa police station, dumiretso siya sa opisina ng investigador na si Marcus. Tinanggap niya ito ng seryosong ekspresyon. Ni-review ko ang kaso mo, sabi ni Marcus. Itong mga scammer ay matagal nang nag-ooperate dito. May mga reklamo kami, pero mas nakatawag ng pansin iyong kaso. Dinala mo ba ang mga dokumento? Ibinigay ni Albertina ang kontrata at resibo. Sinuri ni Marcus ang bawat detalye. Iyan ay maaaring maging kapaki-pakinabang, sabi niya na nag-iisip. Wala pa tayong sapat na ebidensya, pero gagawin ko ang lahat. Ang kontrata ay marupok, ngunit ang resibo, maaaring iyon ang susi. Pero ano ang magagawa natin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Albertina. Bantayan mo ang biyenan mo at huwag mo siyang hayaang umalis hanggat hindi natin ito nare-resolba, payo ni Marcus. Umalis si Albertina sa istasyon ng pulis na may kaunting pag-asa. Alam niyang isang hamon ang pagprotekta kay Donna Carolina, ngunit sa tabi niya si Marcus, mas lumakas ang pakiramdam niya. Gayunpaman alam niyang maikli lang ang oras na iyon. Hindi sapat ang 2 linggo para sa kompletong pagsisiyasat, ngunit handang gawin ni Albertina ang lahat para iligtas ang kanyang biyenan. Ngayon, magiging mas matindi ang labanan, ngunit handa siyang lumaban. Huminga ng malalim si Marcus, nilinaw na hindi magiging madali ang sitwasyon. Ang mga maling pangako ay komplikado. Kung walang konkretong ebidensya, tulad ng mga dokumento o mga saksi, hindi tayo makakakilos ng mabilis. Sa isip, gusto nating mahanap ang anumang mga pagkakamali na kanilang ginawa, ngunit maaaring tumagal ito ng oras. Albertina, her eyes full of frustration, said, So ibig mong sabihin kailangan kong tanggapin ang pagkawala ng apartment ng hindi lumalaban? Paano ko magagawa iyon? Hindi yan ang sinasabi ko, sagot ni Marcus. Sinusubukang ismooth ang sitwasyon. I'm just being realistic. The apartment is in your mother-in-law's name, which makes everything more complicated. But don't give up. We'll continue to investigate. I just can't promise there will be a quick solution. Paglabas ng opisina, magkahalong, panghihina ng loob at determinasyon ang nadama ni Albertina. Alam kong hindi ako makakaasa sa pulis lang. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap sa contact list niya kung may makakatulong. Noon niya naalala si Ginang Montenegro, isang matagal ng kaibigan ng kanyang biyenan. Who knows? Baka may idea siya. Hello, Mrs. Montenegro? I'm Albertina, Donna Carolina's daughter-in-law, sabi ni Albertina. Pilit na pinapatatag ang boses, ngunit halata ang kanyang pagkabalisa. Albertina, darling, how are things? Sagot ni Ginang Montenegro sa kanyang palaging magiliw na tono. Mayroon kaming malubhang problema, Mrs. Montenegro. Ang aking biyenan ay nalinlang at malapit nang mawala ang kanyang apartment, sabi ni Albertina, sinusubukang i-summarize ang sitwasyon. Alam kong maaaring mangyari ang ganito. Pinalaan ko na si Matilde tungkol sa mga panlolokong ito. Halika rito kaagad. Sama-sama nating lutasin ito, sabi ni Mrs. Montenegro na nagpapakita ng parehong lakas gaya ng lagi. Pwede ba akong sumama? Baka matulungan mo akong mas maintindihan ang mga papeles na pinirmahan niya, umaasa na tanong ni Albertina. Siyempre,
at dalhin ang lahat ng mga dokumento. Ang aking anak na si Altair, na isang abogado, ay narito at maaaring gabayan kami. Sagot ni Mrs. Montenegro na nag-aalok ng tulong na kailangan ni Albertina. Naramdaman ni Albertina ang pagtaas ng bigat sa kanyang mga balikat. Baka ito na ang hinahanap niyang solusyon. Pagkatapos ng mabilis na paalam, tumakbo siya sa bahay ni Ginang Montenegro. Pagdating niya, sinalubong siya ni Altair na agad siyang pinapasok. Elegante ang apartment at nagdulot ng bagong pag-asa. Ang pakiramdam na napapaligiran sila ng mga taong nakakaalam sa kanilang ginagawa. You're in good hands, Albertina. Let's fight together to protect Donna Carolina. Confident na sabi ni Altair habang kinukuha ang mga dokumento. Naramdaman ni Albertina na medyo kumalma ang kanyang puso, ngunit bumabalot pa rin sa kanya ang pag-aalala. Thank you for having me. This is all so stressful. I don't even know where to start, she said, sitting down on the couch. Si Mrs. Montenegro, na laging masayahin, ay tiniyak, "Huwag kang mag-alala. Ngayon lahat tayo ay magkasama." Habang binubuksan ni Altair ang mga papel, sinabi niya, "Well, hindi ako eksperto sa mga kontratang sibil, ngunit may kilala akong makakatulong. Magpapadala ako ng mga larawan ng mga dokumentong ito sa isang kaibigan ko na eksperto." Pinagmamasdan ni Albertina ang bawat kilos ni Altair. Pakiramdam ko ay may ginagawa na sa wakas. Pero at the same time, kinakabahan ako. Kaya ba nilang lutasin ang problema sa tamang panahon? At ano sa tingin mo ang resibo? Tanong niya, naaalala ang kakaibang paraan kung saan nagawa ang lahat. Ipapadala ko rin. Pero sa tingin ko ay hindi ito makakatulong ng malaki. Sagot ni Altair na mabilis na tumingin sa papel. Sa totoo lang, medyo kahina-hinala ang resibo. Ngunit maaaring hindi iyon sapat sa korte ng batas. Si Mrs. Montenegro, na nakaupo sa tabi ni Albertina, ay nagkomento. Alam ng mga scammer na ito kung paano isangkot ang mga matatanda. Palagi nilang pinapapirma sila nang hindi nila napagtatanto ang mga panganib. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Tumango si Albertina, pakiramdam na malapit na sa resolusyon. At paano ito makakatulong sa atin? Kung malalaman natin ng eksakto kung paano sila gumana, hindi lang natin mapoprotektahan ang iyong biyenan, kundi matatapos din ang organisasyong ito. Kailangan nating gumawa ng paraan para mailantad sila, sabi ni Mrs. Montenegro na may determinadong tingin sa kanyang mga mata. Pero paano natin gagawin iyon? Kaunti pa lang ang ebidensya natin. Insagot ni Albertina, pakiramdam na nauubos na ang oras. Napangiti si Mrs. Montenegro na parang may ideyang pumasok sa isip niya. I have a plan. What if I pose as a victim myself? I could pretend to be a rich, lonely lady with a valuable apartment. That might attract them, and hopefully mahuli natin sila sa akto. Si Altair na halatang nagulat ay mabilis na nag-react. Inay, ito ay masyadong mapanganib. Hindi ka namin mailalagay sa panganib. Ngunit si Mrs. Montenegro, na determinado gaya ng dati, ay tumalikod. Huwag kang mag-alala, Altair. Nandyan ka para protektahan ako. At gagawin natin ito ng ligtas. Ipaplano natin ng mabuti ang lahat. Naintriga si Albertina, ngunit nag-aalala rin. Paano kung malaman nila? Baka madaya ka rin. Si Mrs. Montenegro ay tumingin sa kanilang dalawa ng may kumpiyansa. Trust me, if we do this right, we'll get the evidence we need. Altair, you can organize everything, right? Si Altair, bagamat nag-aatubili, ay pumayag. I can help put together a scheme. We'll put cameras in the apartment to record the interaction. But we need to be careful. Nakaramdam ng pag-asa si Albertina. Siguro ito na ang pagkakataon na kailangan nila. Mga kamera, at paano natin i-install ang mga ito nang hindi mo napapansin? Ngumiti si Altair. Hindi naman kailangang maging sopistikado. Magagamit natin ang mga cellphone na nakatago sa mga kasangkapan na gumagawa ng mga video call. Sinusubaybayan natin ang lahat mula sa malayo nang hindi nagdudulot ng hinala. Nagsisimula ng mabuo ang plano. Si Albertina, bagamat natatakot pa rin, ngayon ay may isang pangkat sa kanyang tabi. Handa silang harapin ang mga kudeta at marahil sa wakas, maaari silang manalo sa labanang ito. Ito ay isang napaka-bold na ideya, ngunit alam ni Albertina na ito ang tanging pagkakataon na mayroon sila upang protektahan ang kanyang biyenan, si Matilde, at mahuli ang mga manloloko na nagtatangkang linlangin siya. Tila delikado ang plano at halata ang kaba, ngunit ang lakas ng loob ni Albertina, kasama ang tulong ni Altair at Lady Montenegro, ay magbibigay sa kanila
ng lakas na kailangan nila. Simple and effective, sabi ni Mrs. Montenegro na may kumpiyansa ng ngiti na para bang alam na niya ang resulta. Si Albertina medyo nagulat pa, ay umiling. Nakakamangha kung paano ginagawang madali ng plano ni Alter ang lahat. Komento niya, sinusubukang itago ang kanyang kaba. Kahit na sa lahat ng pag-aalaga na kanilang ginagawa, ang takot sa isang bagay na mali ay palaging naroroon. Sa lahat ng mga detalye, handa na silang kumilos. Kahit alam nilang totoo ang panganib, hindi nila kayang iwan si Matilde sa kamay ng mga manloloko. Desidido sina Albertina, Altair at Donna Montenegro na i-unmask ang gang na nagsamantala sa mga pinakamahina. Naramdaman ni Albertina ang mga paru-paro sa kanyang tiyan, ngunit ang pagtitiwala sa kanyang mga kaibigan ay nakatulong sa kanya na sumulong. Mrs. Montenegro, sa kanyang mapaglarong paraan, laughed at sinabi, ang mga abogado ay hindi maaaring gumawa ng mga pagkakamali sa mga araw na ito. Sila ay palaging sa ilalim ng mata ng isang tao, ngunit nag-aalala pa rin si Albertina. Hindi ba mas mabuting tawagan ng investigador? Maaari niyang tulungan kaming mahuli ang mga taong ito, iminungkahi niya. Sinusubukang mag-isip ng ilang paraan upang mapalakas ang plano. Hindi, Albertina, matigas na sabi ni Alter. Kung gagawin natin yon, ang buong plano ay maaaring masira. Ang pulisya ay maaaring maging komplikado ng mga bagay kaysa sa pagtulong. Alam niya na sa mga kasong tulad nito, ang pagkilos ng maingat ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Huminga ng malalim si Albertina, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso na tila bumibilis ang pagtibok kaysa dati. Ang bigat ng sitwasyon ay masikip sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nasangkot sa anumang bagay na napakapanganib o kapanapanabik. Siya ay palaging isang tao na gustong sundin ang mga patakaran, pag-iwas sa anumang uri ng kalituhan. Mas pinili niyang manirahan sa kanyang comfort zone, malayo sa mga problema at misteryo. Ngayon, gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang balangkas na tila nagmula mismo sa isang suspense na pelikula. Isa sa mga madalas niyang pinapanood sa mga tahimik na gabi sa bahay. Pero sa pagkakataong ito, totoo na ang lahat. Ang panganib, ang mga pagpipilian, ang mga kahihinatnan, walang katang-isip. Alam ni Albertina na kailangan niyang maging matapang, kahit nanginginig ang kanyang mga paa sa kakaisip lang sa mga mangyayari. Sandaling namayani ang katahimikan sa silid. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang tensyon sa mukha ng lahat. Ngunit napagtanto din na naghihintay sila ng solusyon. Nagsimulang luminaw ang kanyang isip na kanina ay parang ipo-ipo ng di-organisadong pag-iisip. Noon ay lumitaw ang isang ideya, halos parang sinag ng pag-asa sa gitna ng unos ng kawalan ng katiyakan. Itinaas ni Albertina ang kanyang ulo at hawak ang isang papel sa kanyang kamay. Mariing sinabi, "Sandali." Nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya, curious. Itinaas ni Albertina ang papel para makita ng iba. Ito ang numero ng telepono na iniwan ng mga scammer kay Donna Carolina noong araw na sinubukan nilang kumbinsihin siya sa mga walang laman na pangako. Ang papel, na minsan ay tila isa lamang walang silbi na piraso ng isang scam, ngayon ay kumakatawan sa isang pagkakataon. Bakit hindi natin tawagan ang numerong iniwan nila at magkunwaring interesado? Mungkahi niya na may kinang ng determinasyon sa kanyang mga mata. Maaaring mahulog sila sa bitag natin. Ang ideya ay tila matapang, halos tulad ng isang bagay na gagawin ng isang tiktik sa isa sa mga palabas sa TV na pinapanood noon ni Albertina. Ngunit kahit na mapanganib ito, napakatalino din nito. Kung naisip pa rin ng mga scammer na handa si Donna Carolina na makipag-deal, marahil ay magkakaroon sila ng sapat na kumpiyansa upang ilantad muli ang kanilang mga sarili. Ito ang perpektong pagkakataon na mahuli sila sa akto. Ang investigador na si Marcus, na nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng paggalaw sa labas, ay dahan-dahang lumingon na interesado sa panukala ni Albertina. That might work, nag-iisip niyang sabi. Kung gagawa tayo ng tamang tawag, sa tamang paraan, maaakit natin sila pabalik. Ngunit ito ay isang panganib, Albertina. Maaari nilang mapagtanto na sinusubukan natin silang linlangin o maaari silang maging mas mapanganib kaysa sa napagtanto natin. Alam ni Albertina na may mga panganib. Alam niyang papasok siya sa hindi pa natukoy na teritoryo kung saan ang isang maling salita ay maaaring makasira sa plano. Ngunit sa parehong oras,
Naramdaman kong ito na ang pinakamagandang pagkakataon na malutas nila ang kaso minsan at para sa lahat. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya, pero iba na ngayon. Hindi na takot ang nangingibabaw sa kanyang mga iniisip, kundi ang determinasyon na gawin ang tama. Tumingin siya kay Marcus, panay ang mata. Handa akong subukan. Kung bibigyan tayo nito ng pagkakataong protektahan ng iba at itigil ang mga panloloko na ito, sulit ang panganib. Tumango si Marcus. May kung ano sa ugali ni Albertina na nagpapaniwala sa kanya na handa na siya. Hindi na siya basta babae na hindi sinasadyang nadala sa isang misteryo. Ngayon siya ay isang aktibong bahagi ng solusyon. Nagsisimula ng mabuo ang plano at ang susunod na hakbang ay magiging mahalaga. Kailangan nilang maging tuso, maingat at higit sa lahat, mabilis. Ang tunog ng telepono sa mesa ni Marcus ay tila mas malakas kaysa karaniwan ng kinuha niya ito, handang sumunod sa plano ni Albertina. Habang dinadial niya ang numero, tila tumindi ang katahimikan sa silid na para bang lahat ay naghahabol ng hininga. Naghihintay ng susunod na galaw sa mapanganib na larong ito. Pinagmamasdan ni Albertina ang bawat galaw ng investigador. Nararamdaman ang bigat ng sandali. Ito ay ngayon o hindi kailanman. At kahit na naroroon pa rin ang takot, alam niyang hindi na siya makakabalik. Si Altair, palaging mabilis, ay kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng numero. Naghintay siya ng ilang segundo at sa kabilang banda wala. Kakaiba, hindi gumagana, sabi niya, nakasimangot. Hindi ba sila nagtatrabaho kapag Sabado? Tanong ni Albertina, sinusubukang humanap ng paliwanag. Si Mrs. Montenegro, na mas may karanasan, ay umiling. Ang malilim na kumpanyang ito ay hindi tumitigil. May hindi tama dito. Noon naalala ni Albertina ang isang mahalagang bagay. Tinakot ko sila kahapon sa nursing home. Baka natakot sila at nagtangkang tumakas. Siguro, sinasalamin ni Mrs. Montenegro. Pero paano kung wala silang panahon para kunin ang lahat? Baka nasa paligid pa sila. O baka pinatay lang nila ang telepono. Nag-iisip na, sabi ni Altair. Pero hindi sila dapat mawalan ng customer ng ganoon kadali. I think we should go there. Natakot si Albertina sa ideya. Ngunit alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Let's do it. Determinado niyang. Sagot, nagmamadali sila at sa maikling panahon, nakasakay na sila sa kotse ni Altair, patungo sa lugar kung saan umano nag-ooperate ang gang. Ang kapaligiran sa kotse ay tense, ngunit puno ng determinasyon. Alam ni Albertina na maaaring ito na ang pagkakataon para iligtas si Matilde. Pagdating pa lang nila sa building, nakita ni Albertina ang isang babaeng papaalis. Siya nga, nakausap ko siya kahapon, siya exclaimed. Pagturo sa ilang pangangailangan ng madali ang pagkilos. Ngumiti si Mrs. Montenegro at sinabing, "Perfect, let's move on." At na may nakakagulat na enerhiya para sa kanyang edad, lumakad siya patungo sa babae na may matatag at mabilis na mga hakbang. Tila siya ay nagsisimula sa isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Nang malapit na siya, si Mrs. Montenegro, na laging tuso, ay maingat na lumapit sa babae. "Excuse me, could you help me? I think I'm a little lost." Aniya, na nagkukunwaring disoriented. Ang babae ay mukhang kahina-hinala ngunit sumagot, "Wala ka bang telepono para tumawag sa isang tao?" "Oo, ngunit wala akong ibang matatawagan," sagot ni Ginang Montenegro sa isang malungkot at nakakumbinsi na boses. Saglit na nag-alinlangan, ang babae saka nagpasya, "Sige, tutulungan kita. Tara na." Habang magkasamang nagmamaneho ang dalawa, nanatili sa sasakyan sina Albertina at Altair, nakatingin sa malayo. Ang tensyon ay halos hindi na makayanan, ngunit pareho silang handa na kumilos kung may isang bagay na hindi makontrol. Tate, bawat hakbang, lalong tumitindi ang tensyon, pati na rin ang katiyakan na malapit na nilang mahuli ang mga kriminal na yon at mailigtas si Matilde. Alam ni Albertina na ito ay isang mapagpasyang sandali. Huminga siya ng malalim, pakiramdam niya sa kabila ng takot niya, tama ang ginagawa nila. Sa pagsasagawa ng plano, ang lahat ay mas determinado kaysa dati. Malapit na nilang wakasan ang gang, ngunit nahaharap din sa kanilang sariling mga takot. Natahimik, si Irene ng ilang segundo, medyo nag-iisip. "Pero paano ang mga anak ko? Umaasa sila sa apartment. I don't think I can sell it like that," he murmured with a worried tone. Si Mrs. Montenegro, na may mas matalas na tingin at may halong kabalintunaan, ay sumagot, "Mga bata na wala man lang pakialam sa iyo, ipaubaya mo sa amin, lulutasin namin ang lahat."
Napabuntong hininga si Irene, medyo nagbitiw, ngunit ang posibilidad na matulungan ang kanyang mga anak sa pera ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Sinamantala ni Mrs. Montenegro ang pagkakataon at nagpatuloy sa kalmadong paraan na alam niya. Sisiguraduhin ng organisasyong ito na ibebenta mo ang apartment para sa isang mahusay na presyo. Sa pamamagitan nito, tinutulungan mo ang iyong mga anak, panatilihin ang isang bahagi para sa iyong sarili, at sino ang nakakaalam, pumunta sa isang paglalakbay o mamuhunan sa isang bagay na mahalaga para sa iyong kalusugan. Maaari mo bang isipin? Napangiti si Irene na excited sa ideya. It would be great, pero travel? At this age? I don't know. At least I could help my children. Napakahirap ng sitwasyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito, tiniyak ni Gung Montenegro. Ang kanyang tono ay malugod na tinatanggap. Kami ang bahala sa lahat. And look, part of the sale will also help other old people like us. You will do good for a lot of people. Unti-unti parang nakumbinsi si Irene. Ang plano ay naging perpekto. Si Albertina na pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo ay humanga sa husay ni Mrs. Montenegro sa pagmamanipula. At ngayon, anong gagawin natin? Tanong niya na ramdam pa rin ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Simple, sabi ni Mrs. Montenegro matatag. Ngayon kailangan lang namin ng ilang mga dokumento. Darating ang aming kinatawan ngayon para ipaliwanag ang lahat at ihanda ang mga papeles. Kailangan mo lang kunin ang iyong pasaporte. Ang iba ay nasa amin na. Nang tuluyang umalis ang representante sa lugar, pinag-iisipan na nina Alter at Albertina ang kanilang susunod na gagawin. Mami, ang galing mo, puri ni Alter. Halatang humanga sa katusuhan ng kanyang ina. Anak ko, lahat ng ito ay isang bagay ng pagsasanay, sagot ni Mrs. Montenegro na may mahinin ng ngiti. Habang nasa isip ang plano, sinimulan ni Alter na siyasatin ang apartment. Naghahanap ng pinakamagandang lugar para mag-install ng nakatagong kamera. Sa palagay ko kung ilalagay natin ang kamera dito, sabi niya, itinuro ang isang sulok ng aparador. Mahuhuli nito ang lahat ng walang nakakapansin. Iminungkahi rin niya na ilipat ang upuan upang matiyak na walang nakaharang sa view. Lalong, naging handa ang grupo sa mga mangyayari. Ganun pa man, nag-aalala pa rin si Albertina. Paano kung kailangan natin ang aktwal na mga dokumento? Ang paggawa ng mga kopya ay maaaring mapanganib. Sabi niya, sinusubukang isipin ang lahat ng posibleng mga problema. Si Altair, na laging kumpiyansa, ay sumagot, "Huwag kang mag-alala. Susuriin namin ang bawat papel bago ang anumang pirma. Walang hindi mapapansin." Sa katiyakang ito, handa silang gawin ang susunod na hakbang sa misyon na ito na puno ng tensyon. Kaya, si Albertina na sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip ay iminungkahi. Pag-isipan natin kung ano ang mangyayari. Darating ang lalaki ipaliwanag ang mga serbisyo at ang aking biyenan ay magkukunwaring interesado. Ngunit, pagdating sa pagpirma sa kontrata, doon papasok ang masalimuot na bahagi. Mabilis na pinutol siya ni Alter na may mapagpasyang tono. Hindi natin mapapabayaan ang mga bagay ng ganoon kadali. Ang aking ina ay magtatanong ng napakahirap na mga katanungan, gaya ng lagi niyang ginagawa. Mawawalan siya ng pasensya at iyon ay kapag nahuli namin siya. Tumawa si Mrs. Montenegro at kinumpirma. Eksakto, magiging abogado ako, kinukwestiyon ang bawat detalye. At ang pinakamagandang bahagi, lahat ay ire-record ng hidden camera. Kumunot ang noo ni Albertina, nag-aalala. Paano kung ayaw niyang pumirma? Paano natin haharapin iyon? May nakahanda ng contingency plan si Mrs. Montenegro. Honey, pag tumanggi siya, magpapanggap akong may sakit ako. Parang may problema ako sa puso. Matatakot siya niyan at mabilis siyang umalis nang walang kinuha. Nagulat si Albertina sa kanyang pagiging tuso. Ngunit mas marami pa ring pakulo si Mrs. Montenegro. What if I end up sign it by accident? No problem. I just spill some coffee on the contract. As if it was an accident. Tapos yung papel na parang napakahalaga ay nagiging tambak na basura. Napangiti si Albertina. Humanga sa pagiging simple ng plano. That's brilliant. Sa ganong paraan wala siyang makakamit. Pagkatapos naalala ni Gininger Montenegro ang isa pang mahalagang detalye. Ngayon, about your daughter on Friday. She needs to be here at exactly 5. I'll keep eye out, but she should wait near the entrance without attracting attention. Sumang-ayon,
Si Albertina sinimulan na niyang ayusin ang lahat ng nasa isip niya. Pagkaalis sa bahay ni Mrs. Carolina, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Albertina. Sa isang banda gusto niyang protektahan ang kanyang biyenan sa anumang paraan, ngunit sa kabilang banda, ang pagiging komplikado ng plano at ang katotohanang kinasasangkutan nito, si Mrs. Montenegro, sa kanyang katandaan, ay nagpabagabag kay Albertina. Magiging masyadong peligroso. Makalipas ang mga 10 minuto, dumating si Albertina sa bahay ng kanyang biyenan na tila medyo gumaan na ang pakiramdam kaysa noong nakaraang araw. "Kumusta ang pakiramdam mo, Mrs. Carolina?" tanong ni Albertina, maingat na nanonood. Si Mrs. Carolina, na may kalmadong tono ay sumagot, "Ayos lang ako, mahal. Bakit labis na nag-aalala? Medyo nakakalito ang kahapon, ngunit ngayon ay mas mabuti na ako." Kumunot ang noo ni Albertina. "Pero anong ibig mong sabihin? Hindi mo naaalala ang kahapon? Paano ang apartment? Malapit ka nang lumipat sa nursing home na yon, remember?" Mukhang kalmado si Mrs. Carolina. Oo, ayos lang ako. Hindi na nga ako nahihilo. Napagod lang yata ako kahapon," she said, as if everything was normal. Lalong nag-alala si Albertina at nagpasya siyang tawagan ang isang kaibigan. "Matilde, may kakaiba kay Mrs. Carolina," sabi ni Albertina. Ipinaliwanag ang sitwasyon. "She only remembers parts of what happened yesterday. She's happy kasi she thinks she got a place at the nursing home. Pero parang may nakalimutan silang importanteng detalye." "Mukhang hindi tama yan, Albertina. May ibinigay ba sila sa kanya?" tanong ni Matilde na pilit pinapakalma ang kaibigan sa kabila ng sariling pag-aalala. "Pero don't worry, we'll solve this together. Don't worry." Kahit na sa mga salita ng suporta, hindi mapakali si Albertina. Kailangan niya ng mga sagot, ilang konkretong lead, kaya dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang investigador na nakilala niya noong araw na yon. "Captain, this is Albertina Cassette. May memory lapses ang biyenan ko. May kakaibang nangyari kahapon." Mabilis na nagsalita. "Naintindihan ko, Albertina. Maaari tayong magsagawa ng ilang pagsusuri sa dugo upang suriin kung siya ay nadroga," mungkahi ng kapitan. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. "Ngunit ano pa ang nangyayari?" "They're trying to get her to sign a contract today. We have a hidden camera ready to record everything. I need your help." Determinadong paliwanag ni Albertina na para bang ang bawat salita ay bahagi ng maingat na plano. Nag-aalalang buntong hininga ang pinakawalan ng kapitan. "This is risky, Albertina. You're getting yourself into something delikado." "Wala kaming ibang pagpipilian," giit ni Albertina. "They're trying to take over her apartment. We need to act like real detectives." Dahil doon pumayag ang kapitan na tumulong at nagsimula na silang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Pagkatapos ng isang paghinto, tinanong ng kapitan, "Anong oras lalabas ang tao mula sa organisasyon?" "Sa pagitan ng 5 at 6 ng hapon," sagot ni Albertina. "Nasa ibang lungsod ako ngayon, ngunit susubukan kong makarating doon mga 6:00. Ang kapitan ay kumuha ng mga tala at tiniyak sa kanya na pananatilihin niyang kontrolado ang lahat. "Don't worry, I'll be there. But try to extend the meeting as long as you can." Sa wakas ay nakadama ng ginhawa si Albertina. Alam niyang magkakaroon siya ng suporta ng investigador para protektahan si Mrs. Montenegro. Tumingin siya sa kanyang relo. 3:00 pa lang. Nagpasya siya na ang pinakamagandang gawin ay kunin si Gang Carolina para sa pagsusuri ng dugo, gaya ng iminungkahi ng kapitan. "Let's do a quick exam, just to make sure everything is okay," sabi ni Albertina sa kanyang biyenan, na may mapagmahal na tono. "Kung may kahina-hinala, magkakaroon tayo ng ebidensya para sa pulisya." Si Mrs. Carolina, nang walang tanong, ay sumang-ayon at hindi nagtagal ay tumawag sila ng taxi papunta sa klinika. Pagdating nila doon, tumingin si Mrs. Carolina sa paligid, nagulat sa bilis ng pag-asikaso sa kanila. "Walang laman dito, bakit ganon?" "Ngayon kasi ang huling araw ng isang espesyal na promosyon para sa mga pagsusulit para sa mga matatanda," sagot ni Albertina. Nag-iimbento ng dahilan upang hindi siya maalarma. Habang nakahinga ng maluwag na siya ay umuunlad sa plano. Ang pagsusulit ay isinagawa sa loob ng ilang minuto at hindi nagtagal, inihatid ng doktor ang mga resulta. Si Albertina, kinakabahan, basahin itong mabuti. Nang makitang normal na ang lahat, napangiti siya. Pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. Lahat ay maayos.
Nakahinga sila ng maluwag, umuwi na sila. Habang nasa daan, inaayos na ni Albertina ang mga susunod na hakbang. Ng misyon, alam niyang darating pa ang tunay na hamon. Pagdating nila, nasa bahay na si Altair, sabik sa balita. "Nakausap mo ba siya?" tanong niya. Baka sa boses niya ang pag-aalala niya. "Oo, kinuha ko siya para sa ilang mga pagsubok at sa kabutihang palad wala silang nakitang mali," sagot ni Albertina nang makita ang ginhawa sa mukha ni Altair. Ilang minutong tahimik ang dalawa sa loob ng sasakyan, inisip ang nangyari. Sa wakas, nagpa siya si Albertina na sabihin ang isang bagay na mahalaga. "Nako, tumawag din ako sa investigador." Sabi niya makakarating siya ng mga alas 6. Biglang na-tense, si Altair na kanina ay parang mas kalmado. "Pero hiniling ko sa iyo na huwag mong gawin iyon, Albertina. Maaaring masira nito ang lahat. Paano kung maghinala ang mga manloloko na may gagawin tayo?" "Hindi nila malalaman," matigas na sagot ni Albertina. "We needed his support especially because of Mrs. Montenegro." Kailangan. Huminga ng malalim si Altair, hindi pa rin komportable, ngunit sumuko na pagtantong wala ng ibang alternatibo. Alam nilang haharapin nila ang isang malaking bagay. Ngayon, ito ay lahat o wala. Sabi ng orasan, alas 5 na. Nakatitig si Altair sa pasukan ng gusali, naghihintay sa pagdating ng kinatawan ng organisasyon. Si Albertina naman ay tiningnan ang kanyang cellphone, kung saan makikita si Mrs. Montenegro na kalmado sa sala, kalmadong naglalabas ng dyaryo. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay halos maramdaman, mabigat sa inaasahan. Biglang binago ni Albertina ang usapan. "Alam mo, Altair, hindi ko alam kung ano ang buhay mo pagkatapos mong bumalik mula sa States. Ano ang nangyari noong nakaraang taon?" Si Altair na sinusubukang mag-relax ay sumagot, "Bueno, pagkatapos mabangkarote ang law firm na pinagtatrabahuan ko, nagpa siya akong bumalik at magbukas ng sarili kong practice. 6 na buwan ko na itong ginagawa. Hindi naging madali pero nag-a-adjust ako." Napangiti si Albertina. Naaalala kung paano laging mataas ang pagsasalita ng kanyang ina tungkol kay Altair. "Lagi kang pinupuri ng nanay ko. Hinangaan niya ang dedikasyon mo kay Mrs. Carolina." Ngumiti naman si Altair, nahihiya. Oo, Mrs. Carolina. Malakas ang personality niya. Pero ginagawa ko ang makakaya ko para sa kanya at kay Luis." Tumingin siya sa bintana ng may pag-iisip. "Nakakatuwa," sabi ni Albertina. "Hindi ko akalain na makakaranas tayo ng ganito. Ikaw, na laging kalmado, ay narito ngayon, sa gitna ng isang bitag upang manghuli ng mga kriminal." Natatawang umiling si Altair. I always imagined that I would be defended the accused in court, not hunting down criminals on my own. But life has these surprises, right?" Ang dalawa ay nakatayo doon, tahimik muli. Alam na ang susunod na ilang oras ay magdadala ng isang tiyak na punto ng pagbabago. Si Albertina, na curious, ay tumingin kay Altair at nagtanong, "Sa palagay mo, ba ay magagawa mong ipagtanggol ang mga taong tulad nito na nagsisikap na sakupin ang apartment ni Mrs. Carolina?" Nag-isip si Altair ng ilang segundo. "This is a hard issue. In theory, I believe everyone has the right to a defense, no matter what they did. But when it involves something personal like my mother and my deceased friend's mother, it changes everything. When we are emotionally involved, the lines of ethics become more blurred." Sandaling natahimik si Albertina, pinag-isipan ang sinabi ni Altair. Hinangaan niya ang kalmado at sense of justice na ipinarating nito na nagpapaalala sa kanyang yumaong asawang si Luis. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pag-iisip, nakuha ni Altair ang kanyang atensyon na itinuro ang pasukan ng gusali. "Tingnan mo doon, sa tingin ko ay dumating na ang lalaki," sabi niya na may alertong tono. Sa labas, nakatayo sa harap ng intercom ang isang magandang bihis na binata. May bitbit na portfolio at nakasuot ng hindi nagkakamali na suit. Siya pala. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Albertina. Tumunog ang intercom sa kanilang cellphone at narinig nilang dalawa na sinagot ito ni Mrs. Montenegro gamit ang kanyang mahinahon at magiliw na boses. "Hello? Sino to? Magandang hapon, ako si Alberto. Kinakatawan ko ang isang organisasyon na nag-aalok ng tulong sa mga malungkot na matatanda," sabi ng lalaki, na may kontrolado na tono ng boses. Matamang pinakinggan ni na Albertina at Altair ang lahat. Nakatutok ang kanilang mga mata sa screen ng cellphone, kung saan kinukunan ng mikropono ang bawat detalye ng pag-uusap. Oo nga pala, pwede ka nang pumasok. Binata,
Sagot ni Mrs. Montenegro. Pinayagan siyang makapasok. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Altair at Albertina. Ang unang bahagi ng plano ay gumagana ng perpekto. Habang si Ginangere Montenegro ay pumunta sa kusina upang maghanda ng kape, nagsimulang maglakad-lakad si Alberto sa paligid ng apartment. Pinagmamasdan ang lahat ng nasa paligid niya. Tila sinusuri niya ang bawat detalye. Marahil ay naghahanap ng isang bagay na mahalaga. Sinundan ni na Albertina at Altair ang bawat galaw niya sa kamera na binabantayan ng anumang kahina-hinalang pag-uugali. Natense si Albertina nang lumapit ang scammer sa isang closet kung saan nakatago ang isa sa mga kamera. Saglit siyang tumingin sa direksyon ng aparador, ngunit pagkatapos ay mabilis na nag-iwas. Hindi napansin ang anumang mali. Nakahinga ng maluwag si Albertina, pakiramdam na malapit na silang nakatakas. Bumalik si Mrs. Montenegro na may dalang tray at isang malugod na ngiti. "Eto na, isang kape na magpapasaya sa araw mo, Alberto," sabi niya habang hinahain ang bisita. "But tell me, bakit ka pa nagtatrabaho bilang manager's assistant? Bata ka pa, maghanap ka na ng mas malaki." Natawa si Albert, medyo nataranta, habang si Mrs. Montenegro ay patuloy na nagtatanong ng hindi direktang mga tanong, bahagi ng plano upang makakuha ng oras at mapilitan siya. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa, kahit na hindi ito pinaghihinalaan ni Alberto. Si Altair at Albertina, nababalisa, ay pinanood ang lahat. Ang plano ay isinasagawa, ngunit alam nila na anumang pagkakamali ay maaaring makasira sa lahat. Ang oras ay tumatakbo at kailangan nila ang lahat upang maisakatuparan ng may katumpakan. Samantala sa opisina, pumasok si Elizabeth na may seryosong ekspresyon na pinutol ang pag-iisip ni Alberto. "I'm busy here, ma'am. We need to get this sorted out soon. Where's your passport?" Aniya, nang hindi tumitingin sa mga dokumento. Elizabeth, nang hindi nawawala ang kanyang cool, itinuro ang mesa kung saan nakahanda na ang form. "Let's fill out these papers soon," mungkahi niya. Sinusubukang huwag ipakita ang kanyang pagkabalisa. Umupo si Alberto sa sofa at sinimulang suriing mabuti ang mga dokumento. "So ikaw si Mrs. Montenegro," sabi ni Alberto habang inilalabas ang pasaporte. "Pero bakit mo sinusuri ang aking marital status?" Nagulat si Mrs. Montenegro sa tanong na yon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na sinisikap niyang suriin ang higit sa kinakailangan. "Bakit mo tiningnan ang passport ko?" tanong nito, diretsyong nakatingin sa kanya. "Ito ay para lang kumpirmahin ang impormasyon," sagot ni Alberto habang nakatingin sa malayo. Pinilit niyang i-maintain ang kanyang composure, ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha. Si Elizabeth, na pinagmamasdan ng lahat mula sa malayo, ay pinanatili ang kanyang matatag na paninindigan. Mukhang pagod na pagod si Alberto. Ang kanyang ekspresyon na nakunan sa kamera ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkairita. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kamay ni Elizabeth at sinabing ito ay kontrata ng donasyon. "We need to wait for the transaction to be finalized before making any changes," giit niya. Sinusubukang itago ang kanyang pagkadismaya. Si Elizabeth, gayunpaman, ay hindi natakot. Iminungkahi niya na pabilisin ang proseso, ngunit si Alberto, na inis, ay kinutya siya na nagsasabi na siya ay tumatalon sa mga konklusyon. Sinubukan niyang baguhin ang paksa, humihingi ng iba pang mga dokumento, ngunit nanatili itong nakatutok na nagpapaalala sa kanya na ang tanging kahilingan ay ang pasaporte. Nalilito at halatang nanginginig, hindi nakasagot si Alberto. Sa sandaling iyon, naputol si Albertina ng isang tawag. Iyon ay ang investigador na may seryoso at matatag na boses. Inanyayahan niya itong sumama sa kanila at mabilis na ipinaalam kay Altair ang kanilang nalalapit na pagdating. Maya-maya ay lumitaw si Marcus, ang investigador. Sumakay siya sa kotse na may pag-aalalang ekspresyon habang ipinaliwanag ni na Albertina at Altair ang sitwasyon na itinuro ang screen na nagpapakita sa loob ng apartment. Lalong naging desperado si Alberto. Nang mag-alok si Ginong Montenegro na kunin ang mga dokumento sa ibang silid, sinamantala ni Alberto ang pagkakataong magbuhos ng ilang patak mula sa isang madilim na bote sa kanyang baso. Walang pag-aalinlangan, nagbigay ng babala si Marcus. "Bilis, kailangan na nating kumilos." Tumakbo ang tatlo patungo sa gusali, kasama ni Altair ang pagbukas ng pinto gamit ang kanyang mga susi. "Tumigil ka," sigaw ni Marcus, papasok sa apartment at mabilis na pina-immobilize si Alberto. "Huwag hawakan ang baso o ang bote. The experts are on the way."
babala niya, habang pinusasa ng scammer. Ang tensyon sa wakas ay nagsimulang mawala. Si Alberto, na ngayon ay nasa kustodiya, ay bumulong. Wala kang mapapatunayan. Pero panay ang tingin ni Marcus, kinuha ang cellphone ni Altair. Oo, gagawin namin. At ang pag-record na ito ang magiging patunay na kailangan namin. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang forensic team. Kumukuha ng ebidensya habang nakahinga ng maluwag sina Albertina at Altair. Pagkaalis ng lahat, nagpasya si Investigator Marcus na oras na para makapanayam ang mga taong direktang sangkot sa apartment. Umupo sina Albertina at Mrs. Montenegro sa sofa habang si Altair ay naghanap pa ng mga upuan. Gayunpaman hindi umupo si Marcus. Nanatili siyang nakatayo, naka-cross arms, maingat na sinusuri ang mga recording ng kamera. Pagkaraan ng ilang minuto, lumingon siya sa grupo at nagsimulang magsalita ng may seryosong ekspresyon. Kaya, ang aking mga amateur detective, simula niya, na may tono na parehong nakakapukaw at mausisa. Tingnan natin kung makakakuha ako ng ilang mga sagot mula sa iyo. Ang kanyang mga mata ay lumipas sa bawat taong naroroon, ngunit tila interesado siya sa Altair. Altair gave a slight smile and praised, "Very smart, Marcus. For the first time I feel proud to be a lawyer. You proved brilliantly that they won't get away. How did you manage that?" Mahinhin na umiling si Marcus. Wala akong ginawang kakaiba, Altair. Sa simula pa lang, alam kong may mali. Si Ms. Montenegro, sa mahinahong boses, ay sumang-ayon. Palagi akong may kakaibang pakiramdam tungkol sa lahat ng ito. Si Marcus, nakasimangot, ay nagtanong, kung ang mga scammer na ito ay napakawalang ingat, bakit walang nakahuli sa kanila noon? At bakit ngayon nagsimulang gumamit ng mga mapanganib na pamamaraan tulad ng mga gamot na pampakalma? Si Albertina, na matamang nakikinig, ay nahihiyang sumagot, "Bueno, ang pakikipag-ayos sa mga apartment ay isang bagay. Ngunit ang pagdodroga sa mga matatanda na may isang bagay na nakakaapekto sa memorya ay ganap na ibang kwento." Nagpatuloy si Marcus, "Oo, hindi pa sila naging ganoon ka-agresibo. Bakit ngayon pa sila magsasapanganib?" Nakialam si Altair, sinusubukang linawin. Una, ang ginamit nila ay hindi lason, kundi isang pampakalma, isang bagay na nakakalito sa isang tao at nakakalimutan ang mahahalagang detalye. Dala siguro nila ang vial na ito bilang bahagi ng isang Plan B para gamitin kung kailangan nila ito. Dati, kailangan lang nilang kausapin ang mga biktima, ang matatandang babae na wala silang maitutulong sa kanilang mga pamilya at kung sino man ang gusto nilang gawin sa kanilang mga pamilya. Kumbinsihin ang mga babaeng ito na ibigay ang apartment. Huminto si Altair at nagpatuloy. Ngunit pagkatapos ay natagpuan nila si Donna Carolina. Hindi siya pinansin ng anumang bagay. Sigurado ako na nagsimula siyang magtanong mula sa simula. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok sa kanyang apartment. Ngunit tiyak na ito ay isang psikolohikal na panlilin lang. Idinagdag ni Marcus. Malamang na hindi sila nagsimula sa direktang pag-uusap tungkol sa apartment. Tiyak na nagsimula sila sa pamamagitan ng pagbanggit sa kawanggawa o pagtulong sa mga matatanda, isang bagay na pumukaw sa kanyang damdamin. Pagkatapos sa loob nagsimula silang kumilos. Sumandal si Albertina, nababalisa at idinagdag, at matalino si Donna Carolina. Wala siyang ginawang madali para sa kanila. Sinubukan nilang linlangin siya gamit ang isang peking resibo, ngunit hindi ito gumana. Kaya pumunta sila sa Plan B. With wide eyes, Albertina recalled, they put something in her drink. It was supposed to make her confused and not realize what is happening, but Donna Carolina, with her sagacity, managed to create a situation that made the scammers nervous. They were not prepared for that. Tumango si Marcus at Pinuri. "Excellent, Albertina. That explains everything. I started to suspect something when you mentioned that the receipt was too new." Napagtanto ko na si Donna Carolina ay isang matigas ang ulo na babae at hindi madaling lokohin. Ngunit hindi ko akalain na gagawa sila sa isang bagay na kasing simple ng ganoon. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Albertina na isipin ang lakas at determinasyon ni Donna Carolina. Hinahanga ng kanyang katapangan sa harap ng mga ganitong mapanganib na tao. Sa investigasyon ay walang nakitang kahina-hinala sa bahay, ngunit susuriin ang vial para malaman kung ano mismo ang ginamit nila. Ipinaliwanag ito ni Marcus nang makatanggap siya ng agarang tawag. Sumimangot siya at iritadong nagsalita sa telepono. Nahihirapan ang suspek. Hindi siya makikipagtulungan at iginiit na kumilos siyang mag-isa.
Nagulat si Marcus at nagbabala tungkol sa mga kahihinatnan ng hindi pakikipagtulungan sa investigasyon. "We're dealing with a complicated case," patuloy ni Marcus, binaba ang telepono. "They could be trying to protect each other by pretending they don't know anything. Ano ang gagawin natin ngayon? Can we incriminate the entire organization?" Nagmuni-muni sandali ang investigador at sumagot, "O, sa palagay ko kaya natin. Sa ipinahiwatig ng testimonya, isa sa mga pinuno ang tinawag na Irene. Kung iyon ang tunay niyang pangalan, kailangan natin siyang hanapin. Siya at si Alberto ang nasa likod ng lahat ng ito. Aayusin natin ang isang pagpupulong sa kanya, batay sa impormasyong mayroon tayo." Si Albertina, medyo kinakabahan, ay nagtanong, "Paano kung siya ay manatiling tahimik? Ano ang gagawin natin?" Tiniyak ni Marcus sa kanya, "Maaaring hindi sapat ang pahayag sa ngayon, ngunit naniniwala ako na sa huli ay magsasalita siya pagkatapos niyang mapagtanto na malapit na naming mahuli ang natitirang bahagi ng gang. Magpapatuloy kami ng may pag-iingat upang matiyak na matatag ang kaso." Nilapitan niya si Albertina at sinabi, "Kailangan namin ang iyong biyenan at iba pang miyembro ng pamilya na pumunta sa istasyon ng pulisya upang gawing pormalang pahayag. Ito ay mahalaga para sa paghaharap." Napabuntong hininga si Albertina, nag-aalala. Sabi ng biyenan ko, lumabas silang magkasama, isang binata at isang babae. "Tama. We need her to formally confirm this. I'll send a car to pick you up soon. Mariing," sabi ni Marcus. Bago pa nila ituloy ang kanilang pag-uusap ay muling nag-ring ang phone ni Marcus. Sumagot siya at pagkatapos makinig ng ilang segundo ay nagsabi, "Parang naghalo sila ng pampakalma sa tsaa. Hindi ito nakamamatay at mabilis na umalis sa katawan, ngunit hindi natin maaaring maliitin ang panganib na dulot nito." Albertina, nag-aalala, ay nagtanong, "Ano ang sasabihin ko kay Donna Carolina?" Ngumiti si Marcus at sumagot, "Sabihin mo ang totoo sa paraang naiintindihan niya. Ang mahalaga ay alam niyang ligtas na siya ngayon, pero kailangan pa rin nating mahanap ang Irene na iyon." Pagbalik sa bahay ni Donna Carolina, handa si Albertina na patatagin siya. "Miss Carolina, everything is fine. Arestado ang mga scammer na nagtangkang lokohin ka kahapon." Bumuntong hininga si Mrs. Carolina, nakahinga, ngunit nag-aalala pa rin. "Paano ko pinapasok ang mga taong ito sa aking bahay?" Si Albertina, nakangiting malumanay, ay sumagot, "Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Salamat sa iyong lakas ng loob. Nahuli sila. Ngayon kailangan lang nating pumunta sa istasyon ng pulisya para ayusin ang iba pa." Tatawag na sana ng taxi si Albertina nang makatanggap siya ng tawag mula kay Marcus. "Albertina, the confrontation has been cancelled for today. We can't find Irene, her office is empty." Bumalik ang pag-aalala sa mukha ni Albertina. Ano ngayon? Tumakas ba sila? Nagtiwala lang siya na malulutas ng pulis ang kaso at, sa lalong madaling panahon, si Irene at ang iba pang mga scammer ay mahuhuli. Kinabukasan, madaling araw, nakatanggap si Albertina ng tawag na nagpaginhawa sa kanya kaagad. Sa kabilang dulo ng linya ay ang investigador na si Marcus. Mukhang mas kalmado siya kaysa sa mga nakaraang araw. "Magandang umaga, Albertina. May magandang balita kami. Nahuli namin ang mga manloloko. Nahanap namin sila salamat sa paglalarawan mo at sa isinulat mong numero ng plaka." Maganda yon, tama? Naramdaman ni Albertina na mas bumagal ang tibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon sa mga araw. "Napakaganda, Marcus. Ngayon ano ang mangyayari?" Tuwang-tuwa si Marcus, sumagot, "Well, we managed to interrogate Irene but she didn't want to cooperate much. Anyway, you and your mother-in-law need to come to the police station as soon as possible." Makalipas ang 20 minuto, nasa istasyon ng pulisya sina Albertina at Donna Carolina, nakaupo malapit sa opisina ng investigador. Kitang-kita ang pagkabalisa sa hangin. Si Albertina, kahit hindi gusto, ay narinig ang mga bahagi ng pag-uusap na nagaganap sa pasilyo. Matigas ang boses na tanong ni Marcus sa mga suspek. "So, you really mean to say that you don't know these people? That you see this lady for the first time?" Nanatiling tahimik sina Alberto at Irene, ang mga kudeta na nagpapalitan ng tensyon na tingin. Wala nang tatakbo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsubok na makakuha ng ilang tugon, umalis si Marcus sa opisina at tinawagan si Donna Carolina para pumasok. Kailangan niya ang kumpirmasyon nito upang makumpleto ang kaso. "Miss Carolina, kilala mo ba ang mga taong ito?"
Ang matandang babae na buong kumpiyansa ay nagsabi, "Oo, syempre. Sila ay nasa aking bahay 2 araw na ang nakalipas na nangangako ng isang mapayapa at marangal na katandaan. Ngunit ang lahat ng ito ay kasinungalingan." Ang reaksyon ng mga coup plotters ay agaran. Namutla ang mukha ni Alberto at ngayon ay mukhang nag-aalala na si Irene na laging malamig ang ugali. Alam nilang matatapos na ang laro. Nagpasalamat si Marcos kay Donna Carolina. Iniabot sa kanya ang isang dokumento at panulat. "Pakipirma dito, Miss Carolina." Mahigpit siyang pumirma at sa paglabas niya ng silid, napansin ni Albertina ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang kanyang biyenan ay nakahinga ng maluwag. Ang bigat ng sitwasyon ay nagsimulang mawala. Di nagtagal, 2 pulis ang pumasok at inalis ang mga kudeta na umalis na nakaposas at nakayuko. Ang sunod na tinawag ay si Albertina. "Miss Cassette, pasok ka please." Bumangon siya, huminga ng malalim at pumasok sa opisina ni Marcos. Pagkapasok niya ay nakita niya ang investigador na may bahagyang ngiti sa mukha na nagpakalma sa kanyang pakiramdam. "So, how was it?" tanong ni Albertina, sabik na malaman ang mga detalye. Sumagot si Marcos na may kisap mata. Inamin nila ang lahat. Mas malinaw na ngayon ang buong kwento. Laging magkasama sina Irene at Alberto. Ginagawa niya ang maruming gawain habang ginagamit niya ang kanyang matamis na salita upang makuha ang tiwala ng mga biktima, lalo na ang mga matatanda. Nagplano silang tumakas sa ibang lungsod, ngunit sinira ni Mrs. Montenegro ang kanilang mga plano. Nang malaman nila na si Alberto ay nadiskubre, ngunit napagtanto nila na si Albert ay nadiskubre, ngunit napagtanto nila na si Albert ay nadiskubre nila, ngunit napagtanto nila na si Albert ay nadiskubre. Sa kabutihang palad, hindi nila magawa. Magkahalong ginhawa at pagtataka ang naramdaman ni Albertina. "Wow, ang lapit noon. At ngayon anong mangyayari sa kanila?" Mariing sagot ni Marcos. "Sa mga ebidensyang nakalap namin, makukulong sila ng hindi bababa sa 10 taon. At higit pa rito, opisyal naming kikilalanin ang tulong ninyong lahat. Ikaw, ang iyong biyenan, at maging ang abogado ng depensa ay makakatanggap ng sulat ng pagkilala para sa napakahalagang papel na ginampanan mo sa kasong ito." Huminto si Marcos at nagpatuloy. "Pero si Mrs. Montenegro deserves something special. She risked a lot by getting involved with these people. Who knows what was in that vial they used? I'm going to write a reporting recommending a prize and a bonus for her. She deserves the highest honors." Umalis si Albertina sa istasyon ng pulisya kasama si Donna Carolina sa kanyang tabi. Tila mas maliwanag ang araw ng araw na yon, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tunay silang nakaramdam ng kapayapaan. Ang mahirap na karanasang kanilang pinagdaanan ay nagtagpo sa kanila sa isang espesyal na paraan. Ngayon sila ay higit pa sa biyenan at manugang, sila ay matalik na magkaibigan. Pinag-usapan nila ang lahat at ang suporta na ibinigay nila sa isa't isa ay nagpatibay sa kanila. Nang umalis sila sa istasyon ng pulisya, alam nilang pareho na ang pinakamasama ay tapos na. Ngunit isang bagay na mas mahalaga ay nakamit. Ang bono sa pagitan ng Albertina at Donna Carolina ay naging mas malakas kaysa dati. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel.